narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa buhay ay yung nagpapasok ka ng ahas sa bahay. Dear Papa O, una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa programa nyo dahil isa po kayo sa nakakapagpagaan ng loob ko sa tuwing naaalala ko kung paano ako niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Minsan nga po ay nakaka-relate talaga ako sa kwento ng mga kabarangay natin na inagawan ng taong akala rin nila ay mapagkakatiwalaan. Marami na talaga ang taong nasaktan, nabigo, nadapa, niloko at iniwan pero sa huli ay bumangon pa rin sila at nagsimula ulit ng bagong buhay. Lahat po yan ay nalaman at natututunan ko sa mga sulat na binabasa mo, Papa O. Kaya naman po ay hindi na ako magtataka kung bakit hindi po kayo nauubusan ng mga tagahanga at tagapakinig sa inyong tuwing umaga. Kaya nga po tulad po ng ibang sumulat ay nagbaka sakali rin na rin po ako na maere ang kwentong sinulat ko. Ako po si Lynn, taga-probinsya po talaga ako pero nagtatrabaho po ako sa Pasig. May kaibigan po kasi ako na nagtatrabaho sa isang remittance center kaya po nakiusap ako na sabihan ako agad kapag kailangan nila ng tao. At ganoon na nga po ang nangyari at hanggang ngayon po ay doon pa rin ako nagtatrabaho. Noong una po ay nakikihati ako sa boarding house ng kaibigan ko. Pero simula po nung magdesisyon kami ng boyfriend ko na mag-live-in ay bumukod na po kami. Merchandiser po si Jeffrey sa hindi rin naman po kalayuan sa amin. Sapat naman po ang kinikita namin para sa araw-araw at pambayad ng mga kailangang bayaran pero hindi po kaya kung mag-aanak kami kaagad kaya po hindi muna namin pinaplano ang gumawa ng sariling pamilya. Itong February 2020 naman po ay nakiusap sa akin ng pinsan ko na kung pwede daw po ay tumuloy muna siya sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Alam ko po kasi ang ganong pakiramdam kaya naman po pumayag ako. Salamat talaga, Insan, ha. Ikaw lang din talaga yung alam kong makakatulong sa akin eh. Okay nga lang. Alam ko naman kasi yung pakiramdam. Diyan din naman ako nagsimula eh. Pero promise, pag nakahanap agad ako ng trabaho, lilipat agad ako. Okay lang naman na dito ka muna kasi katulad nga nung ganito, pag day off ko wala akong makausap. Si Jeffrey puro laro sa cellphone naman ang inaatupag. Paano ko naman yun makakausap, 'di ba? Marami na talagang nababaliw sa mobile games. Ay nako, sinabi mo pa. Pero sana, makahanap din ako na magiging partner ko na kasing gwapo at macho ng jowa mo. Tapos yung makaka-live-in ko rin. Pero dapat kasing loyal din ni Jeffrey. Kasi naman, ang tsatsaka ng mga lalaki sa probinsya natin. Walang majojowa. Napag-iwanan na tuloy ako ng panahon. Di ba may nanliligaw naman sa'yo sa probinsya? Yak! Ang papangit kaya talaga nila. Tsaka gusto ko naman maka-experience ng taga Maynila. Gusto ko ng macho din katulad ng jowa mo. Uy, may kapatid ba yan? Pakilala mo naman ako. Si Jeffrey na yung bunso. Babae din yung ate niya kaya wala akong marereto sa'yo. Pero malay mo naman, meron ka ring makilala kapag nakapagtrabaho ka na, di ba? Sana nga. Tapos sana macho. Paano kung gwapo naman pero walang abs? Ay, ayoko. Gusto ko talaga yung macho. Para yung abs pa lang ulam na, ganun. Ay, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Ay, kunwari ka pa. Huwag kang pa-virgin dyan. Alam mo yung ibig kong sabihin, ano? Imposible namang nagja-jack and poy lang kayong dalawa ni Jeffrey. Shh, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakaloka ka. Ang wild mo naman kasi magsalita eh. Bakit? Matanda na tayo, pwede na tayo mag-usap ng mga ganung bagay. Ay, bigla tuloy ako nakaramdam ng inggit. Gusto ko na rin tuloy magka-jowa, as in now na. Baliw! Puro ka talaga kalokohan. Matagal na rin po simula nung huling nagkasama kami ni Sugar kaya naman po nagulat ako sa kung paano siya magsalita. Hindi ko akalain na gano'n na pala siya. Medyo dismayado po tuloy ako. Parang bigla akong nagsisi sa ginawa kong pagtanggap sa kanya sa bahay ko. Hindi ko po kasi nagustuhan ang pananalita niya lalo na sa paulit-ulit niyang sinasabi na macho daw po si Jeffrey at gusto niya daw po ng katulad ng boyfriend ko.
Pinigilan ko na lang po mag-isip ng kung ano-ano dahil mukhang hindi naman sila interesado sa isa't isa dahil hindi man lang sila nagkukwentuhan. Siguro dahil wala naman pong time. Nakita ko naman po na talagang porsigidong makahanap ng trabaho si Sugar pero hindi pa rin siya tinatawagan ng mga ina-applyan niya. Minsan nga po ay napanghihinaan na siya ng loob at gusto na lang daw niyang umuwi sa probinsya dahil nahihiya na rin daw po siya sa akin. Wala po kasi siyang naaambag sa pagkain o sa kahit anong bayarin sa bahay. Minsan pa ay umuutang pa po siya sa akin para may pamasahe kapag kinulang ang padala ng kanyang mama. Pero sinasabihan ko siya, sa ganyan talaga ang buhay sa Maynila. Maghintay lang siya at baka may tumawag din sa kanya. Noong una po ay okay naman talaga sa akin. Hindi naman po kami kapos sa budget dahil hindi naman malakas kumain si Sugar. Kaso po ay inabutan na po ng lockdown dahil sa pandemic at wala pa ring tawag na natatanggap ang pinsan ko. Nung panahon na yun ay naramdaman ko na ang bigat dahil mag-isa na lang po ako nagtatrabaho dahil pati po si Jeffrey ay nawalan din. Hindi ko na po alam kung paano pa namin mapagkakasya ang sahod ko sa pagkain at sa mga bayarin. Dagdag pa sa isipin ko ang maiwan sa bahay sila Jeffrey at Sugar nang sila lang dalawa. Habang tumatagal po kasi ay nagiging close na sila. Minsan nga po ay sila na lang ang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Nakikisabay na lang po ako sa kanila. Parang gusto ko na lang din po tuloy na mag-stay sa bahay. Ang kaso ay ang sahod ko na lang ang inaasahan at dahil po doon ay naging mainitin na ang ulo ko at lagi ko na lang inaaway si Jeffrey at lagi ko na rin pong pinaparinggan ang pinsan ko. Wow! Dalawa-dalawa pa yung ulam. Parang ang dami nating nagtatrabaho ngayon ah. Sorry insan, tinanong ko kasi si Jeffrey kung anong gusto niya. Sabi niya itlog daw tsaka hotdog. Kaya yun yung niluto ko. Ba't hindi ako ang tinanong mo? Tulog ka pa kasi kanina. So, maaga nagising si Jeffrey? Malaya yun. Samantalang dati, hirap na hirap akong gisingin yan. Ang aga-aga nagaganyan ka. Bakit? Totoo naman, di ba? Ba't parang ganadong-ganado kaya pag nagigising ka sa umaga? Tapos padalawa-dalawa pa kayo ng ulam ha? Alam nyo namang lockdown ngayon. Di tabi yung isang ulam. Pati ba naman yung pinapansin pa? Pati paggising ko ng maaga, bibigyan pa ng ibig sabihin. Malamang! May trabaho ka ba ngayon? Kahit nga may trabaho ka, ang hirap mong gisingin eh. Tapos alam nyo naman ang hirap ng buhay ngayon dahil sa pandemic, may padalawa-dalawa pa kayo ng ulam. Kaya nga itatabi na lang muna yung isang ulam para tumahimik ka na. Salamat sa kape, Sugar. Ay, iba rin. May taga-timpla pa ng kape. Dati ako gumagawa niyan sa'yo ah. Ngayon pinsan ko na. Bakit? Nakasanayan ko kasi tuwing umaga na ipagtimpla ng kape si Jeffrey. Bakit nga? Kasi macho siya? Ano ba naman, Lynn? Nagmamagandang loob lang yung tao, oh. Lahat na lang pinupuno, buhos ko kaya sa itong kape. Ba't ako walang kape? Tsaka ayaw ni Jeffrey ng matapang na kape. Gagawan ko na lang siya ulit. Alam ko na rin yun, sinabi niya yun sa akin. Gusto niya yung maraming creamer, tsaka may asukal. Yung konti lang yung pait tapos matamis. Ay, iba ka rin no? Detailed na detailed pa talaga. Baka naman sa susunod ikaw na yung asawa ni Jeffrey. Uy, wala naman akong ganung intensyon. Sinabi ko na nga, diba? Sinabi niya sa akin na ganun ang gusto niya. Nakasanayan ko lang naman na gawin sa kanya yun. Akala ko kasi macho yung boyfriend ko kaya mo ginagawa yan. Iniingatan ko lang naman yung sa akin. Mahirap na. Kayong dalawa yung naiiwan dito, di ba? Pag may pasok ako. Wala naman akong balak manggulo sa relasyon ninyo. Mabuti kung ganon. Naninigurado lang din naman ako, Sugar. Hindi po ako kumbinsido sa sinabi ni Sugar lalo na nung nakita ko ang ekspresyon ng mukha ni Jeffrey nung pinansin ko ang pagtitimpla ni Sugar sa kanya ng kape. Pakiramdam ko po may itinatago na sila sa akin. Marami po kasing nag-iba kay Jeffrey simula nung maiwan silang dalawa sa bahay. Marami po ako naiisip na pwedeng nangyayari sa kanilang dalawa. Pero sana ay mali ako dahil baka maghanap sila ng matitirhan kahit na lockdown pa. Wala pong kahit anong salita ang lumabas sa mga bibig namin hanggang sa matapos kaming kumain.
Ang dami ko pong naiisip na gustong gawin kay Sugar kaso wala naman akong ebidensya na meron ngang something sa kanila maliban sa alam na alam niya kung ano ang gusto ni Jeffrey pagdating sa kape. Dati po kasi ay pinag-aaralan ko pa talaga ang pagtitimpla ng kape ng boyfriend ko pero parang ang dali lang nun para kay Sugar. Kaya sobrang nanggigigil po talaga ako nung umagang iyon pero pinigilan ko na lang po ang sarili ko. Ayoko rin po sanang kausapin si Jeffrey kaso po mabilis lang lumambot ang puso ko sa tuwing nilalambing niya ako. Hindi pa rin po ako mapakali sa tuwing iniiwan ko sila para pumasok sa trabaho. Para akong praning papao. Minsan ay naiisip ko na rin pong isuko ang trabaho ko. Natatakot po kasi ako sa pwede nilang gawin pero mas nakakatakot naman po ang mawalan ng trabaho sa gitna ng pandemic na ito. Hindi rin po kasi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Sugar nung bagong dating pa lang siya. Halos sabihin na lang niya na may gusto talaga siya sa boyfriend ko sa paulit-ulit nitong sabi na gusto niya ng macho na tulad ni Jeffrey. Dumudumi po talaga ang isip sa tuwing naaalala ko yun. Feeling ko po kasi ay pinagnanasaan ni Sugar ang boyfriend ko. Hindi rin naman po malabo na magkaroon talaga sila ng something dahil madalas silang dalawa lang ang nasa bahay. Alam ko naman po kung paano maglaro ang tukso. Ramdam ko rin po talaga ang pagkadismaya nila sa tuwing umuwi ako sa hapon at pag nagising na ako sa umaga. Parang ako pa ang sumisira sa moment nilang dalawa. Ang kakapal lang po talaga ng muka dahil ako ang nagpapalamon sa kanilang dalawa sa mga panahong yun tapos parang ako pa ang sumisira sa araw nila. Sa tuwing day off ko po ay napapansin ko ang mga galawan at tinginan nila. Hindi kasi sila makapag-usap kapag nasa bahay ako dahil alam ni Jeffrey na nagseselos na ako sa pinsan ko. Pero isang umaga po ay nagtatawanan pa ang dalawa habang nagsasangag ng kanin na natira nung gabi. Bigla po silang tumigil nung naramdaman nilang papalapit na ako sa kusina. Ipagtitimpla ko sana si Jeffrey ng kape, ang kaso po ay inunahan na naman ako ni Sugar. Kaya naman po wala na namang tigil ang bunganga ko sa kakaparinig sa kanilang dalawa. Naku, ikaw talaga palabiro ka. Kasi. Oh, ba't tumigil kayong dalawa? Parang kanina lang ang saya-saya nyo Sinira ko ba yung moment yung dalawa? Insan, wala naman kaming ginagawang masama kung yun ang iniisip mo sa amin. May napakwentuhan lang kami na nakakatawa. Bakit nga bigla kayong tumigil yung dumating ako? Ano, gusto nyo lang maghinala ako? Para naman exciting yung quarantine nyo, ganon. Nagsimula ka na naman ng ganyan-ganyan mo, Lynn, ha? Masakto lang natapos na yung pinag-uusapan namin sa tuwing dumadating ka. Kaya pwede ba? Huwag kang praning. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ay, pasensya naman ha. Ako pa pala yung malisyosa. Baka nga pag nagkabisita tayo baka isipin pa nila na kayo yung magka-live-in tapos ako lang yung nakikitira. Kasi naman, magsasangag lang ng kanin, dalawa pa kayo. Bakit? Sobrang dami ba niyan? Pang-feeding program ba? Naalala ko lang kasing ginagawa natin yan nung bago pa lang tayo mag-live-in. Yung pinagtutulungan natin kahit maghugas lang ng plato. Ngayon kasi nakikita ko sa inyong dalawa yun Baka kasi bago lang din kayo. Tama ba ako? Tumigil ka na, Lynn. Sumusobra ka na. Di pasensya na. Ako pa ngayon ang sumusobra. Ipagtitimpla lang sana kita ng kape. Kaso baka tapos na rin. Baka nagawa na rin yun ng pinsan ko. Oo, Insan. Natimplahan ko na si Jeffrey. Pero mukhang mas gusto niya naman yung timpla mo. Ipagtimpla mo na lang ulit siya. Sinungaling! Di ba sabi mo sa akin na kasanayin mo nang ipagtimpla si Jeffrey ng kape? Alam na alam mo pa nga kung ano talaga yung gusto niya? Alam mo rin ba na ang tagal bago ko na-master yung kape niya? Tapos ikaw parang ang basic lang sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na ayaw niya ng kape mo? Ginagawa mo ba akong tanga? Tapos sasabihin niyo na walang ibig sabihin yung mga ginagawa ninyo? Baka maghanap ka na matutuluyan mo ngayon kahit lockdown. Please naman, Insan. Wala akong ibang mapupuntahan dito. Kung ayaw mo na pinagtitimplahan ko si Jeffrey ng kape, promise hindi ko na ulit gagawin. Ano ba kasing mali sa ipagtimpla ko ng kape ng ibang tao, ha? Anong mali? Sumusobra na kayo Ano ka ba dito? Manika? Walang pakiramdam? Hindi mo iniisip ko ano mararamdaman ko sa ginagawa ninyo? Girlfriend mo ako, Jeffrey, at pinsan ko yan! Hindi mo ba naisip yon? Wala nga kami ginagawang masama.
Bakit ba pinipilit mo na meron? Kasi yun ang nararamdaman ko eh. Kasi yun yung pinaparamdam niyo sa akin. Ilagay mo nga yung sarili mo sa sitwasyon ko. Paano kung ako yung makipagtawanan sa ibang lalaki? Sige nga, Eh di gawin mo kung ano gusto mo. anong sabi mo? Ganun lang yung kadali para sa'yo? Kung doon ka sase, di bahala ka. Kesa naman araw-araw kang ganyan. Wisit! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabing Jeffrey Papao. Hindi po agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Para na rin po niyang sinabi na okay lang na maghiwalay na kami. Pumasok po ako sa kwarto namin at doon po tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Pinagsisisihan ko po talaga ang pagtanggap ko kay Sugar. Kung nagdahilan na lang sana ako na hindi siya pwede dito sa bahay ay sana masaya pa rin kaming dalawa ni Jeffrey. Hindi na po ako kumain ng agahan nun. Umiyak na lang po ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako at magtatanghali na po nung gisingin ako ng yakap ni Jeffrey. Humingi po siya ng sorry sa akin. Nadalalan daw po siya ng galit niya dahil wala naman daw po kasi talagang ginagawang masama si Sugar. Mahal naman daw po niya ako at hindi daw po niya yun magagawa sa akin. At ako lang daw ang pinapangarap niyang makasama habang buhay. Yan po ang mga salitang nagpalambot na naman sa puso ko, Papao. Siguro po ay likas na talaga sa mga lalaki ang sabihin ang mga salitang yan kapag nahuhuli na sila ng girlfriend nila. Buong araw po na yon ay hindi na ako lumabas ng kwarto. Hinahatiran na lang ako ni Jeffrey ng pagkain at sinasabayan niya rin ako. Sinabi ko rin po kasi na ayoko munang makita si Sugar kahit na pinipilit niyang wala naman talaga silang ginagawang masama. Nung gabi pong yon ay nakatulog ako ng maaga dahil pagod na rin po ang mga mata ko kakaiyak. Pati na rin po ang isip ko. Pero nagising po ako ng bandang mag-aalas 11 ng gabi at nakita ko po na wala si Jeffrey sa tabi ko. Lumabas po ako ng kwarto ng dahan-dahan at dumiretso po ako sa kwarto ni Sugar at dun po ay rinig ko na sinusuyo niya rin ang pinsan ko dahil nagtatampo daw po siya kay Jeffrey. Kitang-kita ko pa ang pagyakap ni Jeffrey sa kanya. Sa mga oras na po yun ay wala na silang madidinay kaya inilabas ko ang lahat ng galit ko sa paghila ko ng buhok ni Sugar at halos isubsub ko ang mukha niya sa sahig. Lynn? O ano? Magsisinungaling pa ba kayo? Ha? Malandigang sinungaling ko? Wala kang utang na loob! Aray ko! Pinapala mo na nga kita ng libre! Papaliwanag ako! Ahas ka pa! Hindi ba tayo buhok ko? Please na! Aray! Ano bang kasinungaling ko na sasabihin mo? Huling-huli na nga kayo sa kalandian ninyo! Lynn, tama yan! Ano ba? Lynn, kumalma ka lang! Lynn, please lang, makinig ka muna sa amin! Kahit ako na lang yung pakinggan mo! Hayop ka! Isa ka pa! Napakasinungaling mo! Ano mo nagawa sa akin to, ha? Kaya nga magpapaliwanag ako eh. Kaya wag mo na saktan si Sugar. Ayoko ng kasinungalingan! Gusto ko yung totoo! Magsasabi ako ng totoo, basta wag mo lang sasaktan. Jeffrey, tulungan mo ako. Sasaktan niya talaga ako. Gaga! Kulang na kulang pa to! Ilang beses ninyong itinanggi sa akin na may relasyon kayo! Ako pa ang pinagmukha niyong paranoid kasi kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko! Eh ngayon, paano niyo papaliwanag to, ha? Sige nga! Paano niyo sasabihin sa akin na tama ako? Si Jeffrey naman talaga yung unang lumapit sa akin, ha? Pero wala naman talaga akong intensyon na mag-agaw. Wala akong pakialam kung sino man ang nauna sa inyo! Pero bakit niyo ako niloko? Ako nagpapalamon sa inyo dito! Ako ang gumagastos ng lahat dito! Wala na nga kayong ambag eh! Ginawa niyo pa akong tanga! Lynn, please lang. Patawarin mo na ako. Lagi ka kasing wala sa bahay. Bored ako eh. Kaya nagawa ko to sa'yo. Bored ka? Gago ka pala eh! Sa tingin mo papasayang dahilan mo? Ano bang tingin niyo sa akin, high school? Na maiintindihan yung ganyang dahilan? Mga bata pa ba tayo? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Jeffrey? Patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako. Kahit sampalin mo na lang ako ulit, okay lang. Basta mapatawad mo ako. Mapatawad? Ilang beses kitang tinanong. Ang sabi mo wala. Sabi mo kung ano-ano lang yung iniisip ko. Eh kung hindi ko kayo nahuli ngayon, bukas pagmumukain niyo ulit akong tanga. Huwag ka nang tatabi sa akin matulog simula ngayon, ha? Kung gusto niyo magtabing dalawa, wala akong pake.
Basta pagkatapos ng lockdown na to, umalis na kayo dito! Pagkasyahin ninyo yung pagkain dyan sa isang linggo, hindi na ako magbibigay! At pagkatapos, lumayas na kayo! Paano naman ako? Wala naman akong ibang mapupuntahan. Wala akong paki sa'yo kahit saan ka pa mapadpad! Malalaman din tong ginawa mo sa probinsya. Ewan ko lang kung hindi ka maging kahihiyan doon! Please, wag mong sabihin yan, Lynn. Please. Naging mabait pa po ako nung panahong yon dahil hinayaan ko pa silang mag-stay sa bahay ng isang linggo hanggang matapos ang lockdown. Pinilit kong makumbinsi ang sarili ko na paabuti ng isang linggo dahil kahit po nasa trabaho ako ay gigil na gigil pa rin po ako sa tuwing naaalala ko yung ginawa nila sa akin. Lalo na po sa tuwing naiisip ko kung ano kaya ang ginagawa nila sa bahay habang ako ay nagtatrabaho sa gitna ng pandemic. Ilang beses po ulit akong sinubukan suyuin ni Jeffrey pero sa pagkakataong yun ay bigo na po siyang mapalambot ang puso ko. Para tuloy akong reyna sa bahay noon dahil gigising ako at may pagkain na. Ganon din sa pag-uwi ko at meron na din akong tagahuga. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Ngayon po ay para silang mga manika sa bahay. Halos hindi na sila gumagalaw sa tuwing nasa bahay ako. Wala ring salita ang maririnig sa bahay noon. Para na lang silang hangin sa akin dahil kahit may kumakausap sa akin ay hindi ko pinapansin. Atat na rin po ako matapos ang ECQ noon at nanalangin ako na sana ay hindi na-extend pa dahil hindi ko na kaya ang tumagal ng isa pang linggo kasama sila. Hindi naman po ganun kadali ang mag-move on kaya po sinisilip ko pa rin si Jeffrey sa may sala. Kunwari po ay magbabanyo lang ako pero gusto ko lang pong malaman kung okay lang ba siya. Pinigilan ko po ang sarili ko na maawa sa kanya. Dapat lang naman yon. Hindi na rin siya nakakapasok sa kwarto namin dahil inilabas ko lahat sa sala ang mga gamit niya. Inayos niya rin po agad ang mga yon nung gabing hinagis ko lahat sa sala ang damit niya. Hindi ko na rin po pinapansin si Sugar kaya sa tuwing nagpapadala ang nanay niya ay inilalagay ko yon sa ibabaw ng ref namin. Sa akin po kasi dinadaan ng nanay niya ang mga padala nito dahil nagtatrabaho naman ako sa remittance center. Mahirap ang buhay sa probinsya kaya baka maisumpa siya ng pamilya niya kung malaman sa probinsya kung ano ang ginagawa niya sa akin. Sigurado ako na nangungutang lang ang nanay niya para makapagpadala sa kanya. Sinubukan din po ni Sugar ang humingi ulit ng tawad sa akin. Inabot niya ang pera na ipinadala ng nanay niya at dagdag daw sa mga gastusin sa bahay. Lynn, idagdag mo na lang sa gastusin dito sa bahay yung pinadala ni nanay. Alam kong kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero pag nakahanap na ako agad ng trabaho, promise babayaran kita. Bakit mo binibigay sa akin yan? Para pag pinalayas kita, sasabihin mo sa probinsya na nag-aambag ka naman dito sa akin. Ganon. Kahit na yung totoo, maski piso, wala ka naman talagang inambag dito. Nang agaw ka pa nga. At kung iniisip mo na baka pag tinanggap ko yung pera ng nanay mo, mapatawad na kita. Pwes, nagkakamali ka. Kasi kahit ma-extend na naman tong ECQ, lalayas ka pa rin. Kaya mag-isip ka na kung saan ka pupunta. Pero insan, wala talaga ako mapupuntahang iba. Wala na rin naman akong pera para makauwi ng probinsya. At saka magtatanong sila nanay kung bakit ako umuwi. Siguradong magagalit sila sa akin. Alam mo, hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Baka yun na nga yung pinakamagandang mangyayari sa 2020. Yung pagchismisan ka sa probinsya at sabing wala kang utang na loob kasi yun ka naman talaga eh. Malandi ka. Hindi ba gusto mo ng macho na tulad ng boyfriend ko? O ayan na! Nakuha mo na! O ano? Satisfied ka naman, di ba? O baka naman nangangati ka pa? Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa akin, matatanggap ko yun. Pero sana wag mong sabihin sa probinsya, pakiusap lang. Kahit paalisin mo na lang ako dito, basta wag mo lang sabihin sa kanila. Natatakot ka ba? Salamat kasi binigyan mo ko ng idea para gantihan ka. Maghanda ka na ng mga idadahilan mo sa nanay mo na baon na sa utang para mapadalhan ka dito para makahanap ka ng maayos na trabaho.
Hindi mo ba naisip yung hirap ng nanay mo? Umaasa pa naman siya na makakahanap ka ng trabaho dito kahit papano. Kaso, anong ginawa mo? Bumuka ka sa harap ng boyfriend ko. Imposible naman na nag-jack and poy lang kayong dalawa. Please, patawarin mo na ako, Lynn. Lalayas na ako dito, kaya huwag mo na sanang sabihin kina nanay. Baka hikain na naman siya, maawa ka naman sa nanay ko, Lynn. Nagmamakaawa ka sa akin na maawa ako sa nanay mo. Aba dapat inisip mo yan bago ka nagpakasarap kasama si Jeffrey. Tapos sasabihin mo sa akin na maawa ako? Bakit? Naisip mo ba yung nanay mo habang sarap na sarap ka? Kaya huwag kang makikiusap sa akin na maawa ako sa nanay mo kasi ikaw nga hindi ka naawa sa nanay mo eh. Sorry, Lynn. Sorry talaga. Patawarin mo na ako, please. Sorry. Sorry din ha, pero wala nang epekto sa akin yung mga paiyak-iyak mo. Lalayas ka dito at sasabihin ko pa rin sa nanay mo. Yun ang desisyon ko! Iniwan ko po siya nang umiiyak ng gabing yon sa lamesa, Papa O. Alam kong narinig din ni Jeffrey ang mga pinag-usapan namin ni Sugar dahil nasa sala lang naman siya nun. Hindi rin naman po talaga ako masamang tao. Nasaktan ako dahil niloko ako at paulit-ulit akong pinagmukhang tanga. Kaya sa tingin ko noon ay magiging patas kami ni Sugar kung isusumbong ko siya sa nanay niya at yun na nga po ang ginawa ko. Sinabi ko sa mga kamag-anak namin sa probinsya kung ano ang ginawa sa akin ni Sugar at tulad po ng kinatatakot ng pinsan ko ay hinika po ang nanay niya. Tiniis ko po ang makonsensya dahil mahirap po ngayon ang lumabas at pumunta ng ospital dahil sa pandemic. Minsan po ay nalulungkot ako sa ginawa ko. Mabait po sa akin ang nanay ni Sugar. Maasikaso po ang tiyahin kong yon at masipag. Lahat po ng pagsusuporta ay gagawin niya talaga para sa anak niya. Kaya alam ko rin po na madidismaya ito ng sobra kapag nalaman niya kung ano ang ginawa ng anak niya. Natapos na po ang ECQ at pwede na bumalik sa trabaho si Jeffrey. Ilang beses niya pa rin sinubukan na suyuin ako pero nagmatigas pa rin ako. Buo na po ang desisyon kong palayasin silang dalawa. Wala na rin po akong pake kung mag-live-in na lang sila dahil wala naman talagang mapupuntahan si Sugar pag pinalayas ko siya. Kaya sa palagay ko po ay ganun talaga ang gagawin nilang dalawa. Nung unang araw po ni Jeffrey na makabalik sa trabaho ay yun din ang huling araw niya sa bahay namin. Inabutan niya pa po akong hinahagi sa mga gamit niya sa labas ng bahay namin. Ayan pa! Oh, Ayan! ba't mo inagos yung mga gamit ko dito sa labas, Lynn? Teka! Mabuti naman at nandito ka na. Nagtatanong ka pa? O di ba ito yung usapan? Pagtapos na ang lockdown, lalayas na kayo dito. Tsaka wala na rin akong ipapalamon sa inyo, no? Hindi ko naman kailangan ng manloloko at sinungaling dito sa bahay. Lalo na yung mga walang utang na loob. Pero hindi mo naman kailangan ihagis yung mga gamit ko dito sa labas. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Nakikita ka nila! Wow! Ako pa talaga yung dapat mahiya. Hindi ba dapat kayo yun? Kasi kayo yung pinalalamon ko dito, pero kayo yung nanggago. Kaya bakit ako mahihiya? Kayo! Kayo ang dapat mahiya. Kasi kayo nagloko dito, hindi ako. Pambihira, puro kasumbat. Tapos pati sa pinsan mo, hindi ka naawa. Ilang beses siyang nagmakaawa sa'yo, pero nagmatigas ka talaga. Tapos ngayon ako naman na ipapahiya mo dito sa labas. Kulang pa yung kahihiya na yan. At bakit ako maaawa sa pinsan ko? Siya nga hindi naawa sa mismong nanay niya eh. Tsaka ilang beses ko rin naman kayong tinanong, di ba? Eh kung hindi ko kayo nahuli, baka nga hanggang ngayon naglalampungan pa rin kayo. Tigil mo na nga yung bunganga mo, ha? Naririnig ka na ng mga kapitbahay. Mahiya ka naman. Ay wala akong pakialam kung marinig nila. Dahil wala akong ginawang masama. Pagod na nga ako galing sa trabaho. Tapos ganito pa matatatnan ko. Hoy! 1 linggo na yung nakalipas nung sinabi ko na lalayas kayo dito. Buti nga pinaabot ko pa kayo ng 1 linggo eh. Pati tuloy yung naipon ko para sana sa atin, nagalaw ko na para sa bahay na to at para mapalaman kayo. Tumigil ka na sa asumbat mo. Nakakasawa na. Kung gusto mo lumayas ako, eh di lalayas ako. Pero isasama ko pisan mo. Tutal, wala ka na rin naman pakinabang eh. Wala rin naman mapupunta si Sugar kaya isasama ko na lang. Saka tama ka. May nangyari na nga sa amin. At saka hindi lang 1 beses. Maraming beses! Kaya wala na rin namang masama kung itutuloy namin to! Bahala ka dyan! Gago ka talaga! Hayop ka! Sige! Magsama kayo! Pareho kayong basura! Mga wala kayong kwenta!
Binigay ko lahat sa'yo. Pinagsilbihan kita. Pero ito gagatin mo sa akin. Sige, magsama kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo ngayon din. Alis! Hayop! Isinama po talaga ni Jeffrey si Sugar. May mga naiwan pa pong gamit si Jeffrey sa may tapat ng bahay namin dahil hindi naman po niya yun madadala lahat. Hindi ko po alam kung saan sila nagpunta. Nakablock na rin po ako sa Facebook nilang dalawa kaya wala po akong balita. Bakit po ganun? Ako naman yung nagpalaya sa kanila pero yung pakiramdam ko po ako yung talo. Talagang ipinamukha sa akin ni Jeffrey ang lahat-lahat ng katarantaduhan niya at isinama niya pa talaga ang pinsan ko. Sa tingin ko po ay sinadya niyang gawin yon para iparamdam sa akin na hindi naman ako kawalan at sobrang apektado naman po ako doon. Sana pala ipinalayas ko na lang sila kahit lockdown pa para kahit paano sana nakaramdam naman ako na nakaganti ako. Pero inisip ko pa rin na wala naman silang mapupuntahan noon dahil lockdown nga. Ngayon po ay hindi ko alam kung paano ba ako nakakapag-move on sa mga nangyari. Sobrang sariwa pa po ng lahat. Umalis na rin po ako sa bahay namin at nakiusap ako sa kaibigan ko na pwede ay doon na lang ulit ako sa kanya. Naintindihan naman po niya ito dahil ikinuwento ko po kung paano ako ginago ng pinsan ko at ng ex-boyfriend ko. Wala na po ako magagawa sa nangyari. Basta ang iniisip ko na lang po ay hindi naman talaga ako ang may mali. Dapat ay palayain ko na rin ang sarili ko sa masasayang nakaraan namin ni Jeffrey. Marami pong salamat sa pakikinig ng istorya ko. Sana po ay may makapag-advise naman po sa akin kung ano ba ang dapat gawin para mas mapabilis ang pag-move on ko. Maraming salamat din po sa inyong programa, Papa O. Hindi po ako nagsasawang makinig sa inyo tungkol sa mga kwento ng mga solid na kabarangay natin tuwing umaga. Maraming salamat po ulit. Ako po ang inyong kabarangay forever, Lynn. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.1 Lucena. Give us like and subscribe. Salamat mga kabarangay!